Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule naman natin ngayon ay week 44, day 5. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 12:11. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. So ito yung Bible verses kahapon. Pero ngayon, hindi nilagay dito yung not loving the soul life kasi hindi naman natin tatalakayin yan. So ang pinaka-highlights ngayon ay because of the word of their testimony. So yan ang pinaka-highlights natin ngayon. John 3:8. For this purpose the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Amen. So tama naman. Ang Panginoon ay dumating at isa sa mga goal niya ay ang wasakin ang gawa ng masamang isa. Bagamat ang pagdating ng Panginoon, marami naman na-accomplish. At primarily, yung ating redemption, in-accomplish niya yan. Pero isa sa mga na-accomplish ng pagdating ng Panginoon ay ang pagwasak sa kaaway ng Diyos, kaaway natin, kaaway ng buong mundo, si Satanas, na siyang gumagawa, kaya magulo ang mundo ngayon. Pero dumating ang Panginoon upang siya ay wasakin. At hindi lang yan. Saan man nandoon ang Panginoon, saan man siya nandoon ang kanyang presensya, wala doon ang masamang isa. No, kapag kanya na-encounter siya ng Panginoon, siya ay pinapalayas, hindi binibigyan ng pwesto at hinahantad siya. Kaya salamat sa Panginoon. Ang kanyang pagdating ay ang simula ng pagwasak kay Satanas. So magbabasa na ako mga kapatid. They also overcame the enemy by the word of their testimony. This is their word, testifying that the devil has been judged by the Lord. Whenever we sense the devil's accusation, we should verbally testify how the Lord has already dealt with him. We need to testify not only to men but also to the demons, saying, demons, you must be reminded that Satan, your king, has been defeated by my Lord Jesus. You should not be here troubling me. Amen. So dito binabanggit sa atin ang pananaig ng mga mandaraig kay Satanas sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo. Word of testimony. Ginamit nila yan, yung word of testimony, upang kanilang supilin, daigin ang masamang isa. So ang word of testimony, sinasabi dito, ay ang pagpapatotoo na si Satanas ay hinatulan na ng Diyos. Yan ang word of testimony. Ibig sabihin ito ay declaration. Ang salita ay ang katotohanan, ang katunayan ng kung ano ang ginawa ng Panginoon. Lalo na sa pagwasak sa kaaway. Ginawa na niya yan. At yan ay naging katunayan. At yan ay naging salita ng patotoo. At sinasabi sa atin, itong salita ng patotoo, dapat nating ipatotoo. Patotoo. Hindi lang sa tao, kundi maging sa mga demonyo. At ito ay isang verbal na patotoo. Ang ibig sabihin, halimbawa, alam mo na natalo na si Satanas, winasak na yan ng Panginoon, crucify na yan, tinapon na yan sa lake of fire, alam mo na. Pero wag, ang ibig sabihin ng word of testimony, wag mo lang siyang ilagay sa kaisipan mo, kailangan i-broadcast mo siya, ihayag mo siya, salitain mo siya. Ganun ang ibig sabihin yan. I-declare mo siya, sabihan mo sila, sabihan mo ang mga demonyo,
sabihan mo si Satanas, i-declare mo ito. At paulit-ulit na ginagawa ito. Sabagat kung paulit-ulit natin dinideclare ang katotohanan, ang katibayan na si Satanas ay natalo na, lalo siyang humihina, napapahiya, natatakot, nanginginig. So yun yung ginagawa natin ngayon. Amen. At halimbawa, hindi lang kay Satanas, maging sa mga demonyo. Kasi ang mga demonyo, yan ay mga kampon ni Satanas. Si Satanas ang kanilang leader, ang kanilang hari. Kaya sabi rito, demons. You must be reminded that Satan, your king, has been defeated by my Lord Jesus Christ. You should not be here troubling me. Kailangan laging ginagawa natin yan. At maniwala tayo, yung mga kaguluhan na nangyayari, gawayan ng mga demonyo, mga kampo ni Satanas. At meron naman mga direktang galaw si Satanas sa atin. Kaya pag na-discern mo, naramdaman mo, oh, ikaw yung mga demonyo. Di nyo ba alam na ang inyong hari na si Satanas, tinapon na sa lake of fire. Ayon sa Biblia, dinurog na ang kanyang ulo. Pinako na siya sa krus. At ang kanyang hantungan ay ang dagat-dagatang apoy. So, dinideclare mo sa kanila yan. Sabihin mo sa mga demons, hindi lang ang hari ninyo, pati kayo. Alam nyo kasi minsan yung mga kaguluhan ng buhay natin, may kinalaman yung mga, yung mga demons eh. Gumagawa sila sa kapaligiran ng tao. Magawa yan. Minsan naalala ko yung patotoo ng isang kapatid. Marami mga milagrong nagaganap sa kanyang lugar. May isang bagay nilagay niya dito. Pagbalik niya, wala na doon. Nandun na sa ibang lugar. Sabi niya sa akin, Brother Danny, ano ba yung mga ganyan? Sabi ko, mga demonyo yan. Palayasin mo. So, ganon, yung buhay natin. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpalinlang. Gamitin natin ang salita ng patotoo. Amen. Amen. So along with testifying to the demons, you need to preach to Satan, saying, Satan, don't you know that you have been crucified on the cross? You have been judged, and your destination is the lake of fire. This is a testimony of your verbal word. Testimony siya, verbal siya sinasalita, dinideclare, hindi tinatago. Pag ginamit natin yung word na i-testify mo, ibig sabihin niyan, salitain mo siya. Sabi mo, Brother Danny, hindi naman namin nakikita si Satanas sa yung mga demon. Hindi natin siya nakikita. Pero maski hindi natin sila nakikita, ang talas ng mga pandinig ng mga yan. Alam niyo ba? Maski ito, habang nagpe-preview ako, andyan sila, alam ko, nakikinig sila. Kaya ano man sinasabi natin, nakikinig sila. Lalo pag ito ay verbal na sinasabi natin. Kung minsan, pati yung iniisip mo, alam din nila. Gaano pa yung sinasabi mo? Kaya pahinain natin sila. Sabihin natin ito. Paulit-ulit. Maski itong message na ito. Maski itong pagpipreview ko, dinideclare ko rito na ikaw Satanas, na ihagis na sa dagat-dagatang apoy. At pagkaraan ng panahon ng Panginoon ko, babalik. Ibubulid ka muna sa abyss, 1,000 taon ka dyan. At pagkaraan ng 1,000 taon, yun, final mo na yan. Sa lake of fire ka na, ihahagis. At ngayon, nakakagalaw ka pa. Pero tandaan mo, durog ka na. Wala ka ng puwang. Isang araw, ang mga mandaraig, ibabagsak ka mula sa kalangitan. Hindi ka na makakabalik dyan. Di ba? So, kailangan bold, mga kapatid. Tayo ang inatasan na mag-declare ng word of testimony. Tayo. Hindi yan gagawin ng mga anghel. Tayo ang mag-declare niyan. Kaya sa pamumuhay natin, paulit-ulit,
Paulit-ulit nating sinasabi itong mga bagay na ito laban sa kaaway. Ano man panahon na nakilatis mo siya, nadama mo, andyan siya gumagawa. Oy, diyan ka pala. Bakit nandiyan ka? Hindi mo lugar yan. Ang lugar mo ay ang lake of fire na susulat. Amen. Do not simply keep these thoughts in your mind. You must utter them to Satan. I have preached to the demons and to Satan. That preaching was not for their repentance. It was a repellent. The demons are not afraid of what I am, but they are afraid of what the blood is. We need to apply the blood. So, ginagamit natin yung salitang preaching to Satan. Hindi tayo nagpipreach para mag-repent siya. Hindi tayo nagpipreach para ma-constitute siya. Hindi. Ang preaching kay Satan ay for repellent. Ang ibig sabihin, para patalsikin siya. So, tayo ay nagpipreach sa mga unbeliever for repentance. Ang preaching sa mga unbeliever ay for repentance. Pero para kay Satan, for repellent. Pampatalsik, pampalayas, pampanginig, pantakot, para mabigyan siya ng kahihiyan. So yan ang ating preaching at sa ganyang paraan, ginagapi natin siya, ino-overcome natin siya. So ganun yan. Amen. So today's reading na ako. The second thing is that the brothers overcame him because of the word of their testimony. When our conscience is without offense, then our mouths can give testimony. When there is an accusation in our conscience, we can utter nothing. It seems that the more we speak, the lower our voice becomes. So sa experience natin, madalas tayo ay nagtitestimony, gumagamit ng mga patotoo, lalo sa mga tao. Ang mga patotoo ay ang mga katibayan, katotohanan ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Pinapatotoo natin yan. At ito ay malakas sapagkat sa pamamagitan ng patotoo, pinapakita natin na ang ating Panginoon ay buhay, gumagawa sa buhay natin. Buhay siya. Subalit ang problema, kapag merong offense, laban sa ating budhi, sinusurot ka ng budhi mo. Dahil diyan, humihina ang ating patotoo. Minsan gusto natin, nag-uumpisa tayo magsalita. Pero dahil yung budhi natin ay nakakaramdam ng offense, no, ng ng mga bagay na laban sa kanya, yung boses mo humihina, bumababa, hanggang hindi mo na siya masalita. No? So yun yung problema natin. Kaya dito ginagamit natin yung dugo ng Panginoon upang daigin yung mga bagay na yan. Lalo na ang ating budhi, inaalagaan natin siya. Parang ating budhi ay maging isang conscience void of offense. Walang anumang laban. Peaceful siya. Pag ang conscience mo walang panunumbat, walang pagkokondena, walang accusation, tahimik siya, ang lakas ng espiritu natin. Yung espiritu natin, napakalakas niyan. Pag nagsalita ka, mayroong power siya. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit na ihahayag sa ating pantaong espiritu sa pamamagitan ng pagbibigay ng patotoo. Kaya inaalagaan natin yung budhi natin. The meaning of testimony here is to testify to others, not to oneself. When you have the blood before God, you will have boldness before God, and you will have a testimony before man. Not only will you testify that sinners can be forgiven and men can be accepted because of Christ, but you will further testify of God's kingdom. Diba? So kung
ina-apply natin ang dugo ng Panginoon. Ang lakas ng ating preaching. Hindi lang simple, hindi ka lang nagpe-preach na mag-repent ka, kundi nababanggit mo pa ang kaharian ng Diyos sa tao. Hindi lang yung salvation, pati kaharian. Isang mataas na gospel na tinatawag na gospel of the kingdom. Sabagat ang gospel of the kingdom ay isa sa mga sign na kung pinipreach ang gospel of the kingdom, matatapos na ang kapanahunan na ito. Kaya sabi ng Panginoon, no, kapag preach ang gospel of the kingdom sa mga iba't ibang lugar ng kamunduhan, ng mundo, the end shall come. Ibig sabihin, ang kapanahunan ngayon ay isasara na. Dadating na ang kaharian. So, yun ang sinasabi niya. Testimony means to tell others what there is in Christ. And the word of testimony is something which must be spoken forth. Hindi natin tinatago ang word of testimony natin. Itong word of testimony, iba ito. Oo, sa positibong aspekto. Merong negatibo, word of testimony, yan yung ginawa para hatulan si Satanas. Dinideclare yan madalas sa mga kaaway kay Satanas, sa mga demons, kung ano ang ginawa ng Panginoon. Pero yung word of testimony naman natin, okay, para sa mga tao, ito naman yung ginawa ng Panginoon para sa atin. At yung mga bagay na gagawin niya para sa mga tao, mga bagay na dadali niya sa kanyang muling pagbabalik. Mga karanasan natin, mga enjoyment natin, lahat yan ay word of testimony natin. Na ito ay kailangan salitain sa tao. Kaya iba ang pagsasalita kay Satanas bilang word of testimony at iba ang laman kapag tayo ay nagsasalita sa tao. So magkaiba yan. Kaya ang believer dapat hindi tahimik. Hindi siya tahimik. Ako nga minsan tahimik ako. Pero pagdating sa mga bagay na ito, hindi ako nananahimik. Pag wala naman akong sasabihin masyado sa tao, ayun, tahimik ako. Oo, pero kailangan verbal ito, verbal. Maano tayo, masalita. Masalita sa kaaway, nagpipreach kay Satanas ng salita ng patotoo, nagpipreach sa mga tao ng salita ng patotoo na kung sino si Kristo at ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. The overcomers must frequently proclaim the victory of Christ. Satan fears the most when this fact is repeated again and again. It is a fact that the kingdom of heaven will come. It is a fact that the Lord is King. It is a fact that Christ is victorious and forever victorious. It is a fact that Satan is defeated. It is a fact that the strong man has been bound and legally condemned. It is a fact that Christ has destroyed all the works of Satan on the cross. When we declare all of these facts, we have that testimony. Yan, ang daming facts dito. Mga katunayan. Ito ay mga bagay na katotohanan, katunayan na nagawa at nai-record sa Biblia. Dapat yan sa ulado mo. Alam mo yan. Para pag nagsalita ka, lumalabas siya. O nai-constitute, nai-buo sa atin. Yung mga facts na ito. Di ba? The Lord is King. Amen. Lord of Lords. Di ba? King of Kings. He is declared as the Lord of the universe. Jesus is Lord. Lahat yan ay mga facts. Mga katunayan. Kuminsan, pwede mo salitain sa sarili mo. Pwede mo salitain sa walang tao. Sabihin mo sa kung sino nandyan, kung ano nandyan. So lahat ng ito, dapat sinasalita ng isang believer. Kung tutusin yung mga pagdideclare, nakakalakas din sa ating espiritu. Sapagkat kung sinasalita natin ito, nai-ensayo yung espiritu natin. Amen.
It is the word of testimony that gives Satan the greatest fear. Satan does not fear when we talk theology or when we expound the scriptures, but he does fear when we declare the spiritual facts. Jesus is Lord is a spiritual fact. Alam niya yan. Jesus is Lord. Di ba? Ang Panginoon ay, si Jesus ay Panginoon. At ito ay accomplishment ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga dinaanan. No, siya ay dineclare na Panginoon ng buong sansinukob. Kaya declare natin, oh, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Oh, maski sa Panginoon, dinideclare natin yan eh. Sinasabi mo, Lord, you are the Lord. Jesus is Lord. Amen. Magandang pakiramdam sa loob. Mag-declare tayo. Minsan kung magagalit ka na, Jesus is Lord. Wala kang karapatang magalit kasi si Lord ang Panginoon. Di ba? So kung may mga bagay na gagawin tayo na hindi ayon sa Panginoon at iniisip mo, nag-aalangan ka, Jesus is Lord. Ang ibig sabihin, siya ang masusunod. Siya ang Panginoon. Siya ang Hari. Siya ang Diyos ko. Susunod lang ako sa Kanya. Kaya nare-remind tayo. Kasi maraming panahon may mga ginagawa tayo na hindi naman gusto ng Panginoon. Sino ang Lord? O di ikaw. Oh, Jesus is Lord. Amen. Amen. When someone declares in faith, okay, so nabasa ko na to. Amen. We often speak for Satan to hear. We purposely speak for him to hear. We call this the word of testimony. Talaga sinasadya kasi yung word of testimony. Hindi lang ito mga salita na sinasabi mo dahil takot ka. Minsan takot ka. O kaya ka nagsasalita ng word of testimony na baka may mangyari. Dahil takot ka, baka may mangyari, hindi ka nag-speak, nangyayari tuloy. Pero kung dinideclare mo yung word of testimony, sinasara mo yung pintuan sa kaaway. Sinasara mo. Kaya sinasadya siya. Ang pagsasalita ng word of testimony para kay Satanas ay sinasadya. Hindi siya accident. Hindi siya accident. Kundi ito ay talagang ginagawa. Isa sa mga gawain ng Kristiyano ang mag-declare ng word of testimony. Amen. Even when we are alone in our room, we can proclaim aloud, Jesus is Lord. We can say the Lord Jesus is stronger than the strong man. Or the Son of God has already bound Satan, etc. This is the word of our testimony. Nag-iisa ka sa kwarto. Iniisip mo, wala naman makakarinig sa iyo. Wala ka naman nakikita. Hindi. Gawin mo yan, maski nag-iisa ka. Gawin mo yan. I-declare mo yan. Sapagkat kung minsan, kung nag-iisa tayo, dumadating si Satanas, naglalagay ng mga kaisipan sa ating isip na hindi naman natin gustong isipin. Kaya kailangan mag-declare tayo. Nang sa ganon, maging ang ating kaisipan, ang ating puso ay hindi nakukontaminado ng kaaway. Labanan natin siya. Mag-declare tayo upang tayo ay manatiling dalisay sa harapan ng Panginoon. Amen. Kasi minsan hindi lang natin alam gaano ka tindi ang atake ni Satanas sa buhay natin. Ang dami. Diba? Umaatake siya hanggang kaisipan, hanggang damdamin, sa emosyon natin, sa ating will. Minsan maganda yung plano mo, biglang nababago. Ang daming pag-atake ni Satanas. Kaya Jesus is Lord. Kaya Lord lang ako susunod.
Siya lang yung gusto ko. Siya lang yung pipiliin ko. Amen. Ikaw, Satanas, hindi kita pipiliin. Alisin mo lahat itong mga kaisipan. Alam ko, ito ay galing sa iyo. Kaya ang buhay ko ay, minsan, ang buhay natin ay sinisira dahil sa mga maling kaisipan na nilalagay ni Satanas sa atin. Ang daming pag-atake. Minsan, hindi mo naman siya gustong isipin. Pumapasok sa isip mo. Di ba? Mga kapatid, mabubuti naman yan, pero pumapasok sa puso mo na, nagagalit ka sa kanila. Di ba? Parang feeling mo, ang sama nila. Saan ang gagaling yan? Yan ay galing kay Satanas. Mga pagdududa, galing kay Satanas. Kaya hanggang ang feeling mo, marami kang kasalanan dahil ang dami mong mga negatibo sa buhay mo. Pero kung tutusin, yan ay galing kay Satanas. Mag-declare tayo. Paalisin natin ang mga bagay na yan. Upang tayo ay manatiling malakas sa espiritu. May pagpapanariwa sa loob natin. Kasi lahat ng mga negatibong bagay na dinadala ni Satanas, ginagawa tayong luma. Di ba? Iniiba yung mood natin. Yung mood natin, sinisira niya. So, maniwala kayo. Kaya, paano mo lalabanan? Verbally, mag-declare ka. Verbally. So, minsan may mga tao na kinayamutan ko, pero eventually nawala siya. Nung unti-unti sinasalungat ko yung mga damdamin. At nung makita ko yung tao, wala akong feeling na hindi maganda sa kanya. Binabati ko. Kaya huwag tayo magpalinlang. Amen. Amen. So, we proclaim that Jesus is Lord, that the Lord is victorious, that Satan has been trodden under our feet, under his feet. Okay, Satan has been trodden under his feet. Amen. Tinapakan na yan ng Panginoon yan si Satanas. At pwede rin natin silang tapakan. We further proclaim that the Lord has given us authority to tread upon serpents and scorpions and to overcome all the power of the enemy. So, pinapaalala sa atin ang autoridad na binigay ng Panginoon na supilin ang mga demonyo dito sa lupa. Tapakan sila, palayasin sila. Ito yung sinasagisag ng mga scorpion, yung mga gumagapang. Ang mga gumagapang na binabanggit ng Biblia, mga demonyo yan, mga earthly kasi yan Alam niyo ba ang mga earthly na bagay, makalupang bagay, ay mga demonyo, makalupa. Kaya tayo, hindi tayo makalupa Huwag natin mahalin yung mga bagay na makalupa. Kung hindi, makakaisa tayo ng mga demonyo. Diba? Kaya ang mga ito ay gumagapang. Pero tayo ay may kapangyarihan na sila ay tapakan. Sila ay daigin. At ang kapangyarihan nila ay iwagayway, ipatalsikin. Kaya si Paul, nung siya ay tinuklaw ng malupit na ahas, yung makamandag, pinitik lang niya. Wala nangyari sa kanya. Sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay isang autoridad na binigay sa atin yan. Upang patalsikin, palayasin lahat ng mga bagay na yan sa buhay natin. At paano natin ginagawa? Isang verbal na paghahayag. Oo. Amen. Pero, huwag ka naman lagi nakikiramdam. Kung sakaling nagkaroon ka ng kutob, gawin mo. Pero wag yung meron kayang demonyo dito. O ano? Hindi naman ganun. Ano yun? Sobra yung ganun. Amen. The word of testimony causes Satan to lose his ground. When we give the word of testimony, we give Satan a blow. Alam niyo yung blow? Parang, yan ang blow. Ito sa'yo. Boom! Pero hindi physical yung labanan. Hindi siya labanan ng
dugo at laman. Ang ating kapangyarihan ay nasa bibig natin. Word. Yan yung sword eh. Alam niyo ba yung sword of the Spirit is the word. Yan ang ating tabak. Kapag nagsalita ka, ginamit mo yung tabak, 2 talim. Boom! Diretso sa puso ng kaaway. Yan ang ating kapangyarihan na binigay ng Panginoon. Gagamitin natin yan laban sa kaaway. Minsan, nagpe-pray read ka. Actually, ginagamit mo yung word of testimony. Di ba? Magpe-pray read. Oh, Lord Jesus, salamat Panginoon. Tinapon mo na ang kaaway sa dagat-dagatang apoy. Pray read. So, ano ginagawa mo? Ginagamit mo yung tabak. Ibig sabihin, double-edged sword para tapusin ang kaaway, patayin ang kaaway, paslangin siya sa pamamagitan ng salita. Yan ang paraan ng ating pakikibaka. Lumalaban. Ang mga man-child, ganyan. Lumalaban sila. Maging ang kanilang buhay ay napalakas. Oh, amen. Amen. The work of the Lord has not only given us the blood to protect us, but also the word of testimony by which we can defeat Satan. Amen. Salamat Panginoon. Binigay mo sa amin ang 3 bagay upang gapihin namin ang iyong kaaway. Salamat sa dugo na naghuhugas sa aming mga kasalanan at nagbibigay sa amin ng kalakasan na kami makatayo, Panginoon, makalapit sa iyong trono na may katapangan, mayroong katatagan. Salamat din, Panginoon, sa salita ng patotoo, sa lahat ng mga katotohanan at mga bagay na naisagawa mo, mga bagay na kung saan ang kaaway mo ay hinatulan mo na, tinalo mo na, Panginoon, ginapos mo na, at tinapakan mo na, maging ang mga demonyo, Panginoon, nasupil mo na, saan ka man naroroon, ang iyong pagdating ay upang wasakin ang mga kampon ng kadiliman. Salamat, Panginoon. Amen.